this time around, Euphoria naman ang nasa first pick. Ganda ng pagkakaban ng Fredrin and Claude. And kahit sila yung gumamit ng Claude kanina, no, gusto nilang ibanto kasi they possibly have another idea in mind and yun yung mas gusto nilang i-execute. Possibly, they can steal the Beatrix, they can pick the Brody, ang dami pang possible marksman na pwedeng kunin ng side ng Euphoria and meron silang strategy in mind as to why they banned this Claude. Wala pa rin talaga yung Fanny. Wala talaga. Hindi rin ilalabas ang Joy. Walang kaligayahan. Pero Euphoria Esports on the other hand, for me, parang i-open pa rin nila yung Terisle. Maaaring nga sila yung kumuha nito for heads. And as far as I can remember, parang bagay din to sa magiging playstyle if ever money heads. Kung sila yung magpa-prioritize. Pero so far the trend, simula series 1 natin. Nagbaba ng Pakito. Babaan yung Pakito or magpa-prioritize sila ng Valentina yes. for this round. Pero let's see, will it continue for this series or for this round? At AB Bren Hornets, hovers over kung sino nga bang kanilang respeto or tatanggalin muna sa series. Pwede silang mag-ban ng mga heroes ni Zone, probably the Kaja, or pwede nilang subukang kunin or kapag binigay nila yung Kaja, kumuha sila ng response. Either a Franco, a Valentina, a Faramis, yung mga ganong heroes na kayang mag-respond. But Valentina iba man nila kasi nga, sabi mo kanina, Athena, kanina pa pinipik di ba namin? Ibahin na natin. Tanggalin na natin. Diba? Kasi parang wala mo yung problema. For Euphoria Esports naman, ang isa sa nakikita natin na isa talaga sa high probability was a Fredrin. But aside from that, ito yung kanina rin tinanggal, yung Kadita na maaring gamitin ni Ryujin or ni Zone. Kasi nga ginamit niya yan against us. But kung titignan natin Athena, no, ito na nga yung sinasabi ko, Kaja na naka-lethal ignition, yung pipiliin nila, ay Quantum Charge rather, para bumibilis yung attacks, not the attack speed, but the movement speed rather. And it enables them na makakatch up sa mga enemies. Martis, another wonderful pick since naban yung isang Fredrin. So kailangan na lang niyang maging mas flexible. Pero pwede pa ding mag-respond yung side ng Euphoria Esports ng isang Lancelot, if gusto nila makipagbalag-baga ng isang Baksha, kung gusto nilang mag-tank, more tank rather, and yun yung mga picks na pwede pa nilang ikunin. Pwede sila dito na mag-prioritize as you mentioned, di ba? A hero for Vinogo as well is still open as of now. Kasi may 2 spaces pa for the bans. Bea is a really great choice if ever mangunahin to ng Euphoria kasi mapipilitan na masasaraduhan din nila at the same time dito. Si Wayan na so far nakikita natin was actually the Bea and the Claude. Pero yung Lancelot ni Vinogo na kanina natin hinahanap na tinanggal, paprioritize nila. And ito na, medyo bagong flavor to for Euphoria. Kanina iniisip ko, nakalimutan ko kasi sabihin may punchline ako sa kay Kadita. The Southern Seas are my domain. Ganon. Si Chu hindi ko alam. Alam ko lang, ano? Tontawa, te? Hindi ako makahinga. Pero for AB Bren Hornets naman, Terisla still open. Nako naman yung kanila. Kasi dito sa Euphoria Esports. And for AB Bren Hornets naman, nakita natin, meron na naman tayong bago na break. Break ng AB Bren Hornets ang highest damage, highest gold, and highest damage taken in a game ng Euphoria Esports. Kabugera ng Pinas ang bitbit ng AB Bren Hornets. Nagpapakilala sila. Yes. Kayo palang tinatawag nilang Euphoria Esports. Kami ang AB Bren Hornets. Nice to meet you. Nakakalito man sa umpisa, pero eto, kaya kami nagpapakilala sa simula pa lamang. Oo nga. Pero binan na yung Terisla na possibly pwedeng kunin ng side ng Euphoria Esports but Athena kung titignan natin, no? Since medyo, kumbaga, pick-off-centric ang side ng Euphoria Esports. Assassin, tapos Kadita, tapos Chu. So, gusto talaga nilang iban yung mga heroes na makakapagpa-increase ng survivability, aka the Faramis, ng kanilang kuponan. And I guess, pagkatapos nilang iban tong Faramis, pwede pa silang mag-ban ng isang gold laner which can be either Beatrix, a Brody, pwede din.
Yung mga ganon, yung mga parang super mobile heroes para i-ensure na yung damage output nila magiging enough and mabibigla yung mga kalaban nila. Gusto ko naman atake dito for Bren Hornets, no? Nakakabila kasi inaatake naman nila is a hero for heads. Kasi di ba nakita natin yung Terisla nag-work naman talaga into their favor. Ngayon sila yung gagamit na X-Borg, tinanggal din nila yung isa sa hero na kayang sumabay if ever man. And that's going to be the Lapo. And Euphoria Esports naman on the other hand. Sala, ano ba yung mga nagamit kahapon dito ni Soler? May Valentina, may Eve, may Farsa. At may Faramis ako na, that was a previous tournament na nagkas ko na nagamit niya rin. Pero ngayon, for AP Bren Hornets, parang yung history nila before, mas pinapaganla. This is a newly improved na AP Bren Hornets. At ang dami nilang naibabaon at ang dami rin nilang naipapakita. Pero ito pa rin talaga yung isa sa magiging susi ng aba sa tagumpay ng AP Bren. Oo nga. Now, for the side of Euphoria Esports, open pa yung mga instant burst na Marksman, Beatrix, yun yung nasa isip ko, Beatrix, Brody, Carry, yun yung mga possible piliin ng side ng Euphoria. Definitely open pa din yung Uranus kasi mukhang hindi naman sila magkukulang ng setup capability in terms of team fight. So, pwede lang silang kumuha ng medyo tanky na XP laner kasi gusto na lang nilang parang i-prolong. Kumbaga, yung team fight na meron, considering na medyo pick-off centered din yung side ng AP Bren Hornets at hello, Amakavugera, Yura nga ang pinili nila. At nakabog kasi talaga si Sharp din yesterday ng Uranus ni Granzu. Nahirapan sila doon kasi ang naging isa sa ginawa na role doon ni Sharp is manggulo, mag-split push, mapareact kahit sino, tapos merong mag-aabang sa kanya na 2 to 3 members, sasayangin niya resource. Pero yung Uranus nung tumapat sa kanya, ginagayat, mini-mirror lang. Karamihan sa ginagawa niya. Still, this time around for AP Bren Hornets, kanina nakita natin or na-witness ang isang 1-1. Pero for this round, first time ko makikita to sa kamay ng AP Bren Hornets. So let's see on how will they push through. Paano nga ba magpe-perform to? Kasi ito talaga, Marksman na matagal ding nagpahinga. And maganda din yung pagkakagamit ng 1-1, no? Kasi in this case, si Soler, siya na lang yung kailangan gumamit ng Purify. Or kung matapang si Soler, edi wag siya mag-Purify, mag-flicker siya. Pero, in that case, yung 1-1, pwede na siyang mag-focus sa paggamit ng Inspire, which bolsters yung attack speed na meron siya and ini-increase yung chance na maka-die siya ng kanilang kalaban. Shigpay nga, di ba? Namiss ko tuloy gamitin yung Shigpay. Grabe yung bolster. Yes, bolster. Ganon. Big word. Oo nga eh. At ngayon, papasok na nga tayo on to our game number 2, Best of 3 series. Pero, ito na nga ba ang serye na makakapagpa-break the record na naman ba? O itutuloy na this time around ng AP Bren Hornets ang kanilang pagkapanalo. Pero looking back onto the game, mapapansin natin na kailangan ma-witness din natin paano nga ba yung mga reactions natin when it comes to Joe Bubs na nag-i-invade ng ganun kaagad ng solo. Oo nga eh. Kasi si Zone nandito agad sa XP layer. Sinusubukan nilang magpa-level 2 kaya naman napa-flicker out na itong si Sharp. Basag ang kanyang Firaga armor. Tapos itong heads na to, yung Uranus nitong si heads, talagang alam nating magmamaldita yan. Kasi yung pagsunog na ginagawa ni Sharp, kayang-kayang i-heal ng isang Uranus because of his passive. And considering na naka-Brave Smite din to, and I'm pretty sure naka-basic common emblem din siya, talagang may ensure na mahi-heal out lang niya, not just the damage, but even the mana na nakokonsume niya sa paggamit ng mga skills niya. At maganda yung posisyon nila dito on to the first turtle na magre-respond in a few seconds. Pero at the same time, yung mga kaganapan dito sa may bandang baba, nakikita natin mainit yung mata nila sa mga XP na sabi nga natin kanina or sa mga previous beta, hinahayaan yung mga sites. Pero doon, kahit saan sila dalhin nung kanina pagsusuntukan, game na game. Game na game. And makikita natin doon na si Vinogo na pa-low agad. Munti ka na siyang ma-decimate nitong si King Frenzy. Sabi nga ni Papa Kulas, yung mga ketchup na buhay, kapag sinaksak ng isang Martis, ay talagang die ka na sis. Wala ka nang magagawa doon. Kaya naman ito na, sinusubukan nilang bigyan itong si Heads, pero medyo makunat siya at ihihil lang niya yung damage output coming from his enemies plus the Brave Smite. Mawawala na yung Firaga armor, mapapalow niya si Sharp na by the way, wala pang flicker right now, kaya siya yung unang makapwesto dito sa ating first
turtle of the match. Maganda yung ginagawa ngayon ni Heads kasi ito yung isa sa hinahanap nating flavor from him Yes. Game number 1. But Decemberana dyan na si Ryujin. Petrify Kinas na, pati ultimate coming from Ryujin, napapurify doon si Soler pero hindi na siya mabubuhay. King Frenzy, all while it's happening, kinuha ang first turtle. In a way, na-neutralize nila yung advantage na meron ng Euphoria because of that first blood. Si King Frenzy na ayaw ng kaguluhan. Yes. Kasi pa nga niya Frenzy. Pero Deadma. while you're on a Frenzy, ako, pupuslit muna ako ng objective pa rin. Oh. Ganun pa rin yung persona niya. Habang kayo nagkakagulo, uy, may turtle. Ako na to. And ito yung sinasabi ko kanina, no, Athena, basic common emblem sa isang Uranus. Sa mga hindi pa nakakabalik sa RG dyan, no, pwede nyo gamitin yung basic common emblem kasi may hybrid regen to, which means hindi nyo na kailangang bumuo ng enchanted talisman at diretso na kayo sa pampakunat. Ito yung ginagawa right now ng mga players, not just in the competitive league, but even in RG para ensure na meron silang enough. Kung pagkakunat, kaya naman si Head sinusubukang bigyan dito, pero Decimate, sasapat against Heads na naka-Yura. Pero pag ganun, hindi ka makunat. Oo, sis. Linawin ko lamang. Ikay under the turret, dalawa. Ang Dalawa pa target sa'yo, nasa gitna ka ng dalawang tore na, by the way, may kasakitan pag nabababad ka rin. At syempre, ito yung tinutukoy natin onto the first item build, Auntie Yanara. You've mentioned, di ba, na pwede ka na mag-prioritize ang pagpapakunat, pero dito walang makunat! Wave the Dragon kinasana, tapos pa Feathered Airstrike na dito si Soler. King Frenzy sinusubukang gumamit ng kanyang mga skills. Tatama ang runners apathy, pero back away na lang muna. Kasi sabi nila, chill lang muna tayo. May nakuha na tayo. On to the goal difference naman, kita natin halos di kita pa rin naman na nagiging palagan, labanan. Nakakalamang dito ang Euphoria kasi nga lang nakita natin kanina, they got kills against AP Bren Hornets. That's 2-1 kill score. 4 minutes into the game, up pa rin naman yung mga energy shields or gold plating natin onto the turrets. Pero yung dalawang gold din na natin hindi masyadong ma-maximize yun kasi nakita mo naman, lahat ng action dito sa may bandang baba o gitna. Pero grabe talaga yung damage output coming from this Uranus. Actually, technically, hindi naman damage output kasi hindi naman siya nagbabawas. Yeah. Pero masakit kasi yung first skill niya kapag umiikot, yung nagsastack. edge. Oo, nagsastack. Ikaw ba naman batuhin ng platito? Medyo masakit Tatlong platito pa, no? Na umikikot-ikot ka nga, pero! Ang ganda na pagkakakas ng Petrify, pero yung turtle makukuha pa rin dito ni King Frenzy. Ang ganda kasi medyo nahuli lang ng very slight doon si Venogo. Grabe no, nangungutak dito si King Frenzy. Kasi for Euphoria naman, they've got this idea na sabayan natin. Kasi palag tayo Yeah. Nag-adjust na tayo onto that flavor na hinahanap din natin. But for AP Bren Hornets naman, di wag natin sabayan. Parang konting pitik lang and then that's it. Kung hindi kaya, di go muna tayo habang si King Frenzy, magpataba ka muna dyan. Farm ka muna. That's it. Kasi kapag na-petrify, no, pwedeng itanggalin ng mortal coil ng isang Martis. Kaya ang ganda din ng pagkakapik nito. Kasi technically, in this case, tatlo yung merong purify sa kanila. Si King Frenzy in that Martis, si Wayan because of the second skill of 1-1, tapos yung purify coming from Soler. So, in a way, kahit ma-crowd control sila, hindi magiging enough yun. Pero interesting pick up ng rapid boots for Eugene, considering na kadita to. Gusto lang niyang maging mabilis in short. Pero Way of the Dragon, kinasana tapos si Venogo nagda-dash lang. Napalalim yata dito si Yobabs kasi gusto niyang mag-clash. Pero siyang mabibigyan a good trade for the side of Euphoria Esports. You mentioned na kabilisan ang gusto dito nila Eugene. Kaso nga lang, yung mabilis na gusto nilang i-attend the rotation, ganun yung ginagawa ng AP Bren. Mabilis din silang umiiwas. After a pick-off na nakita nilang ginawa sa kanila, wait lang pre, medyo alanganin. Focus muli tayo onto shoving up the lanes kasi maaaring pumuro yan onto pushing off the turrets para may mapareact sa atin kahit isa o dalawa. Yun ang magiging call nila. And ang ganda din kasi ng ginagawa ni Zone, no? Every time na susubukan ni Yobabs mag-engage, inuunahan niya using the Way of the Dragon. Pero si Venogo, medyo masakit na yata yung Phantom, yung second skill, tapos na pa-ultimate pa siya with that Lancelot si Sharp. Medyo nananakit pero masakit yung damage niya. Last Insanity, kinasana tapos na pa-flicker pa! Solo kill coming from Sharp. The last throw with the Last Insanity, nag-attempt doon na makataasman. Pero at the same time, grabe si Sharp dito, no? At si Heads naman, sabi niya, sige, bala muna kayo. Dito muna ako kay King Frenzy. Kaso, that's a Martis na may retribution. Sobrang slim na maagaw niya. Yes. Pero at the same time, ginagawa niya lang talaga bumawas ng bumawas habang meron palang busy na nag-rotate din doon sa may bandang taas sa AP Bren Hornets.
At babalik lang ulit siya sa trabaho niya. Nabantayan, i-babysit si Sharp dito sa may bandang baba. Habang si Ryujin, ang ating inaabangan with instant burst. Gagawin niya na nga ba? Petrify kinasa na tapos na pa-ultimate pa with that Kadita Sharp. Malolo dito, wala siyang flicker. Pero grabe! Yung damage ng Tori kay Heads. Buhay pa din si Sharp na dodge niya. Yung Ocean Oddity coming from Ryujin. Kaya out na lang daw muna. Hindi pa siya nasishigpay, Zai. Medyo nahihirapan niyo ng Euphoria na makakulit muli ng mga early pickups nila na ginawa against AP Bren Hornets. Kasi nga naman, they also have the same idea. Nice face check from Soler with a Curse of Crow. Si Zone medyo nabigla na nga lang din doon. Oo nga eh. Nabigla siya doon kasi. Pero mukhang in-expect din niya kasi naka-Jeet Kundo siya. Nag-shunpo. Naka-ready eh. Yes, na-dodge niya. Yun yung mga moments sa kung ikaw yung show, di ba, nakaabang na agad yung second mo. Na, alam mong nandun, pero at the same time, malay mo, di ba? Oo. Hindi ka din naman 100% sure. Yeah, no? at the same time, kutob kasi talaga labanan dito. Exactly. And nakakatuwa, no? Yung Wayan, no? Katunog ng 1-1. Oo. Kaya pa... Grabe naman yung reaction. Oh! Pero kaya pala magaling siya mag-1-1. Kasi nga naman siya ay si Wayan. And by the way, guys, ayun, to explain kung bakit nga ba namin kinoconsider na parang tatlo yung naka-purify. Kasi yung second skill niya is actually Needles and Flower. Yes. Na nagre-remove ng lahat ng CC sa kanya. Kaso ito, hindi siya pwedeng sisihin kasi nabigla din siya. Oh, tapos nilanguyan pa siya ni Ryujin. Hindi nila ginamit yung Petrify. Tapos may ultimate pa coming from zone yung Way of the Dragon. Pero si Vinogo susubukang mag-dash on to Soler. Pero magpapa-out lang muna si Soler. Si Yobabs din dun eh. Sabi niya, sorry pre. Nabigla rin tayo na sumisisid bigla doon sila Ryujin. Yeah. While sa trabaho na naman dito ni Shizu, push tayo lane pre. Para mapareact sila. Dito si King Frenzy yung mahabol. Oo. King Frenzy sinusubukang i-poke dito si Zone pero makaka-out lang din naman yung Chu na mahilig manipa. Tapos yung gold difference natin medyo madikit pa. Kasi 700 gold lead lang ang meron ng Euphoria Esports. Susubukang i-pull ng side ng AP Bren Hornets yung Lord onto their side habang si Sharp sinusunog-sunog yan ang very light. Si Binogo pero ang ganda ng pagkakakas ng ultimate pero napigilan using the Mortal Coil na pabalik pa sa kanila yung damage output na dapat meron sila. Tapos si King Frenzy hindi pa tinitigilan yung Lord yung Mortal Coil niya nakapag-cooldown na. Pero ginamit na lang niya yun para matakot yung mga kalaban. Tapos sila ang makakakuha ng first Lord of the match. Medyo nadali doon yung Euphoria kasi si Ryujin ang lumapit kay King Frenzy. Although nakita naman natin that there was a perfect position for other members. Ang ganda na sana ng position doon ng Euphoria to attempt for an all-out na clash. Kaso nga lang, that slight na misposition, sobrang laki na naging effect. And right now, AP Bren, makakabasag ng Toro sa gitna, makakaabante pa sila. And kahit nasabihin natin, first Lord pa lang yan for this round, ang dami nilang resources na maaring maagaw at ma-deny against Euphoria. Oo, and dahil sa ginawa nila, no, and yung pagsubok nitong si Sharp na kumbaga maging decoy, na lahat ng outer turrets ng side ng Euphoria ay na-clear na nila except sa mid lane. Pero, on the flip side, maganda din to for the side of Euphoria kasi nakakas na nila yung Magic Sentry. In essence, ibig sabihin lang nito, makikita na nila kung nasan yung Bren, pero nandito na nga si Zone. Sinipa niya ng Way of the Dragon, pero naipit doon. Tapos dito, si Soler, mabibigyan yata kasi grabe yung pagka-dash-dash coming from Vinogo. Ang sakit na ng damage niya kahit nag-Wind of Nature na ito. Si Wayan, hindi pa din magiging enough. Si King Frenzy, sinusubukan nilang habulin right now, pero Petrify, kinasa. Tapos nilanguyan pa siya. Itong si Ryujin, 1v4. Hindi mo talaga kaya yun, kahit gano'n katigas. Kita mo, mag-isa siya. Pati Petrify, hindi na nag-atubili pa sa Ryujin. Ito yun, pre. Tinuro niya. Ito yun, pre. Yung kanina sinilip ko lang. Inambahan ako agad. Inaapi ka ba nito kanina? Etong sayo. Etong sayo. Baby Bren, Hornets naman. Nabitawan na naman yung lead. This time around Euphoria, nagmamadali. Nakabasag din ang inner turret onto the middle lane. Plus, kita mo naman, malaya na ulit si Heads. Na ito talagang pinaka-classic Uranus move. Humiwalay. Laging ganyan. Humiwalay, mag-split push, or minsan tumambay sa pinaka-base ng kalaban. And alam mo, no, ang interesting for me na makita na si Vinogo, hindi siya naka-pure damage Lancelot.
nagbuo siya ng Thunderbelt. which in essence means meron siyang extra sustainability. Kasi yung mga Lancelot ngayon, no, nakikita natin pure damage na, especially after the recent patch ng emblem system. Pero siya, gusto niya na meron siyang additional, kumbaga, sustainability ng against physical penetration as well as yung sustainability coming from that magic blade para kapag binagsakan siya ni Soler ng feathered airstrike, masusustain niya yung damage enough for him. And that's the great thing for Euphoria kasi may damage control sila this early. Diba? May ano sila, may fallback na pwedeng maging plano. If ever man kasi si Binogo, pwede rin talaga itong puruhan. 3-1-2 for his KDA and as well as dito sa Ryujin with a 2-1-2 or rather 1-1-2 dito sa ating instant replay. Na dito yung specific fight na maaari nating masabi ng AP Bren, hindi nila inakala na ganoon sila kalalim at katagal hahabulin ng Euphoria Esports. And now, alive na naman ang pangalawang lord para sa laban na to. Fairly early pa naman ang laban natin dito. Makakapalag, kaya pang pumwesto. And speaking of pwesto, maganda yung pwesto dito ni Zone. Soler, medyo heightened ng senses niya. Nasaan kaya itong mga to? Saan sila nagtatago? Pero mukhang hindi yata nila nakikita na nasa RBM yung dalawang members ng side ng AP Bren Hornets. Yobabs mamamataan ng mga members. Sinubukan niyang mag-cast ng kanyang ultimate pero ang ganda na pagkakasabunot sa kanya ni Yobabs. Back away na lang muna kasi nag-fail na. Tapos nakashove pa yung minions onto that bot side. Andito na naman yung Renner sa apat na pansilip. Tumama kay Sharp. Raga Armor is down! Ang ganda na pagkakakas ng Petrify plus ultimate coming from Eugene. Napalone niya yung dalawang members ng side ng AP Bren Hornets. Sinusubukan na nilang kontrolin yung Lord side pero si Binogo medyo namamaga. Eugene susubukang i-push yung bot side at i-defend heads. Mapapalow yata feathered airside kinasana nitong si Soler. Tapos mapapalow niya yung members ng Euphoria Esports. Last Insanity kinasana din pero yung Lord makukuha lang din ni King Frenzy with his Smarties out retribution. Binogo mabibigyan pa doon. Si Chizo low na din. Sinusubukan pa siyang habulin ng mga members ng side ng AP Bren Hornets. Tapos si Heads nandoon sa harapan. Tapos ang ganda ng pagkakakas ng Renner's Apathy coming from Shizu. Nabuhay pa din siya. Kahit yung mga members ng AP Bren, sinusubukan siyang patayin. Nakakuha ng trade doon ng Euphoria kahit paano. Naagaw kasi sa kanilang Lord. Yes. And Yobabs on the very last second kasi, inattempt niyang kumabol ng gusto. And it's really understandable kasi nga naman pulahan, nakakagigil pag ganun eh. I-chase mo na lang. Pero dahil sa pag-chase nila, muntik pa sila noon na mapatayan pa muli ng around 2 members ng Euphoria Esports. Pero considering kasi na sila ngayon lamang, that's around 1K gold lead plus yung minion raid natin, control na naman nila. Pero ang problema muli nila dito nakakaharapin is yung Uranus or si Heads. Kasi nakita mo, nung inhabol si Shizu, nung inhabol sila Ryujin, gagawin niya na talaga, isakripisyo yung sarili niya, but AP Bren Hornets on the run, alam nila na this time guys, baka maging useless kung ibibigay lang natin yung heads, lahat ng resources natin. So it's much better to wait. At ngayon sa pag-aantay nila, ang magiging bunga ay makakakuha sila ng base turret onto the bottom side at yung inner turret sa may bandang limpang kanilang next target. Oo nga, pero si Ryujin kinasana yung ultimate coming from that Kadita. Si Sharp medyo mapapalalim yata pero makaka-out lang din siya gamit ang Last Insanity. Sabi ng side ng AP Bren Hornets, back away na lang muna kasi nagsubukan naman na nating i-push yung mga kailangan nating i-push. And it might be a deja vu kasi parang gano'n yung situation nila nung second game nila sa mga Harlikanan. Lamang na lamang sila. They've got the Lord. Mababasag yung mid. Kaso nga lang, parang nagkaroon sila ng iba't ibang target onto the members of Marlica. But this time around, they're making sure na establish muna natin discipline. Let's go back to the basics. Let's go back to our objective. Ano nga ba yung ating main target? Is it to actually go for the pick-offs or kill or focus muna tayo on to getting objectives? Oo, and yun yung sinagot nila no by backing out after nila ma-push yung bot side inner turret ng side ng Euphoria Esports kasi wala naman na tayong dahilan para magmaldita pa, right? So back away na lang muna tayo. Sabi niya, wala muna tayong aambahan. Yes. Mga bro, mga orb. Mga orb. Mga orb. Wag muna tayong mag-amba dyan kasi sa ngayon sayang may Lord na magre-respond. Kaya kung ako sa inyo,
Pero sabi niya, kami na to. Ayan. Antayin na natin. This is the third Lord for this round. Yeah. And maaari nilang i-maximize. So if ever man na makabita sila ng dalawa, that might be it. Pero this is Euphoria that we're talking about. Si Zone so far has a 203 KDA. Ganda. Maganda yung mga sipa niya. Maganda rin yung mga face check niya and the way that he baits himself out. Yeah. Kahit paano, nasasayang niya yung Curse of Crow nga ni Soler kanina. And by the way, no, si Soler naman ngayon, ang medyo nahihirapan, kahit sabihin mo meron siyang Purify, pero dito mahirapan ba siya? Zone kinastahan ng Divine Judgment, napa-out at flicker na siya doon, pero go signal to for the side of Euphoria kasi alam nila na wala ng crowd control itong si Yobab. Susubukan nilang kontrolin itong Lord Ryujin. Ang ganda ng pwesto, pero Martis ang kalaban mo. May Mortal Coil yan, kaya kahit patumbahin mo, hindi yan tutumba. Tapos napabuild na ng Athena Shield itong si Sharp Vinogo. Nandito na rin sa bakbakan. Susubukan na niyang makipagmalditahan kay King Frenzy, pero si Sharp tinutunaw at sinusunog lang yung mga kalaban nila. Ryujin, ang ganda pa rin ang pwesto. Meron pa rin siyang Petrify. Tapos si Zone, meron pa din Way of the Dragon si Vinogo. Sinusubukang nag-Torn Rose, pero ang ganda na pagkakakas ng Feathered Airstrike. Bawasan si Shizu as well as si Ryujin. Low na din ang Lord. Vinogo, pero si Vinogo nandito. Ang sakit ng damage, pero siya makakakuha ng Lord. Lumangoy na si Ryujin doon, pero backaway na lang daw muna kasi nakuha na natin yung Lord. Nakipagkambahan, nakipagpitikan, pero at the end of the day, si Vinogo, isa lang ang kanyang pinunta, yung Shanghai. Ay, yung Lord pala. Yung Shanghai? Ano yun? Yung handa kasi. Oh, tama. Naka-eye lock na siya doon. Kumbaga, ang daming mga nangyayari sa paligid niya. May nagbibidyoke, meron nagbabanding, may nagkakwentuhan, pero siya gusto niya lang kumain. Yeah. Pumunta siya for the Lord. And that is why napansin natin Euphoria. Hindi nila naman talaga nila necessary kailangan pumitas doon. Kailangan nila makaagaw, kailangan mag-create ng space, and then all your space. Ayan na nga, nakastan si Divine Judgment si Shizu. Tapos sa palo pa dito si Ryujin, napapakasa siya ng ultimate. And ito yung ini-expect natin sa lineup na meron ng AP Bren Hornets Athena. Malakas yung wave clear nila considering that they have a Farsa as well as the X-Borge. Kapag nag-cast siya ng Last Insanity plus Feathered Airstrike, mabilis nilang makiklear out yung Lord. Tapos nahuli pa ng Divine Judgment doon. Si Shizu, yes, napa-flicker si Yobabs, pero that's a very wonderful trade. Kasi si Shizu lang naman yung may capability na mag-push ng very fast sa side ng Euphoria. But for how long can they do that kind na pag tunaw lang sa Lord, tapos medyo nalulugi sila pagdating sa mga team fights. And you've mentioned, di ba, na si Shizu talaga yung may capability. And si Shizu rin kasi talaga, yung isa sa napakasakit, yung damage, siya nabibitaw sa kanila. Pero ito na nga, kakapagta yata sila sa may bandang mid lane. Oh, pero napakas ng ultimate itong si Zone dito kay Sharp. Tapos mapapa-out lang din siya. Way of the Dragon wala na for the side of Euphoria Esports. Habang meron pang tatlong hero sa kanila na merong immortality, 77 seconds before the next Lord comes. Kaya naman sinusubukan na lang nilang mag-ambahan. Magmalditahan at tignan kung sino ang mas pretty sa kanilang dalawa. Sino nga ba? Ang pretty boy. Oh, tama. Pretty boy sila. Pretty boy sila. Pretty boy right? ng MDL. Kasi may pretty girl na tayo. So, kailangan, bansagan natin sino nga ba pretty boy. Pero to, pretty things, pretty items, lock item na dito. Si Shizu, na kanina nga naman, naka-Blade of Heptasis na. Once. yeah. Dito naman yung Lancelot. Eto, papasok na yung si Halberd. Yes. Si Halberd Bautista. Funny ka doon, pero Mortal Coil. Kinasa na Yobab sa pa-flicker in doon. Feathered Airstrike nilatag na din against Sedge. Pero ang ganda ng pagkaka-flicker, pero grabe yung pagkakakas. Tapos Petrify ultimate coming from Ryujin King Frenzy. Nawala na ng immortality si Sharp. Wala na ding Firaga armor, pero grabe. Si Waya nakakas siya ng kanyang ultimate against Vinogo. Pero ang ganda ng pagkakakas ng Thorn Rose kasi na-dodge lang din niya. Alam nila, 18 seconds into the Lord, wala nang ultimates yung 3 members ng side ng AP Bren Hornets. Grabe naman yung crossbow tang doon. Kaso nga lang, nakita natin medyo nakakabitin pa rin talaga. And AP Bren Hornets, magandang naging call nila doon na hindi sila masyadong bumabad. Hawak nila ngayon yung mga first positions throughout the Lord. There's the Magic Sentry. Yes. Wala pa lang nagtatago dito sa jungle side natin. So automatic, punta ka na dyan, Heads. Nandyan yan, nagtatago na una na sila. Sinisimula ni Sharp, sinusunog-sunog lang yung Lord. While Soler, Ryan at Yobabs nagtatago lang dito sa may bandang damuhan. Sa gold natin, kahit papano, may damage kasi dito ang AP Bren Hornets. We are heading on to the 21-minute mark, meaning na in terms of item, halos lock na rin ito. So the gold, mamaya
won't matter much. Pero ito, it will matter that much. Grabe, ang ganda ng pagkakakas ng Renner's Apathy onto Soler. Napalow yung buhay niya, which will force him to come back habang yung minions nakapush lang doon sa mid. Tapos si Sharp na bubaraga na ng Firaga Armor Head sa pakas na ng kanyang ultimate. Tapos puno na ulit ang buhay niya. Ang ganda ng pwesto coming from Zone and Ryujin. Nandito sila sa Death Bush sa may part ng mid lane kapag may napalalim. Pero ang ganda rin ang pwesto ni Yobabs. Flicker will come out in 3 seconds. Inaabangan na lang niya kasi pwede niyang sabunutan itong si Heads. Vinogo, ang ganda din ang pwesto doon sa top side. Pero ito na nga yung ginawa nila against Heads. Napakas na ng ultimate. Tapos si Wayan mapapalo, petrify. Tapos ang ganda na pagkakabalik ng ultimate. Pero buhay pa din siya. Tapos na yung Lord medyo low na. Vinogo, siya na naman na makakakuha ng Lord. Dalawang tumba pero meron silang Lord Zone. Sinusubukang mag-back out. Si Vinogo, pumasok pa din. Pero Winter Transition kinasa. Tapos siya pang mamamatay. 3v the Lord. 3v the Lord. Yeah. Nakita natin sa dami-dami ng mga pangyayari, buo pa rin pala doon yung 5 miyembro ng Brain. Nagkawala ng immortality, nagkabentahan na, nagka-buy and sell na. Pero at the same time, Euphoria, medyo mas masakit yung dinanas sila doon dahil 3 sa kanila ang natanggal. Tapos si Lord, mabilis ang matutunaw. As you mentioned, sobrang taas ang capability to melt down the Lord dahil meron ng export, meron pa Soler. Tapos buhay pa sila, Waya na ngayon, aabante na sa base ng Euphoria. Pero ito na, Feathered Airstrike kinasa si Zone, susubukang mag-defend. Pero tower lock na yata ang call ng side ng AP Bren Hornets. Pero back away kasi walang minion! Sabi ng AP Bren, hindi natin pwede gamitin yung same strategy from Harlika yesterday kasi nga naman, late game na. Buhay na ang karamihan sa mga member ng Euphoria. Nabawasan pa sila ng King Frenzy. And this time around, sabi nila, wait lang. Atras muna tayo konti. Huminga, masyado tayo nanggigigil. Yes. Diba? We have to control our emotions. Lock item as na lahat. well as ngayon, na lock item na yung lahat. Mas magbe-base tayo on how will they execute their battle plan. Dito nagsimula ang lahat sa napakagandang hatak na ginawa doon ni Yobabs. But at the same time, sobrang ganda sana nung from the back na dive ni Ryujin. But the problem with that is, maraming mga immortality na bitaw man yun yung Breath of the Ocean, pero nagkaiba-iba na targeting yung ibang mga members mo. Oo nga, tapos sinubukan nilang patayin itong si Wayan, pero medyo meron na kasi siyang, kumbaga, enough lifesteal na pag-angat ni Ryujin coming from that ultimate, hindi na naging enough yung damage output niya. Kinabahan din ako doon ng very slight. Kasi kung na-die doon si Wayan, for sure, wala nang damage output very much yung side ng AP Bren Hornets. Kaya naman ang ganda na nabuhay siya doon. But, for the side of Euphoria, ito na naman si Heads na pakas na ng Winter Truncheon moments. Pero siya pa rin ang bibigyan. Yung Crossbow of Tongue. Ang daming nangyayari na pakas na ng ultimate. Pero walang mamamatay, Athena. Walang casualty. That was 4 ultimates from AP Bren Hornets at 2 naman sa Euphoria. Pero sobrang action-pack di ba? Sobrang ganda sa mata. Action tracks. Di ba? Visually appealing yung nangyari doon. Pero wala pa lang namatay. Walang na-die. And imagine, this time around, 9-9 ang ating kill score. Sobrang pantay. Yung gold lead, yes, there's an established gold lead, pero lock item na rin kasi dito yung AP Bren Hornets. On to the turrets naman tayo. Yes, meron pang 3 buo na base 30 or inhibitor turret ang AP Bren Hornets, pero ilang baril lang yan. Kapag ka merong naisama na Minion Wave or Lord dito ang Euphoria. Same goes for Euphoria. Mas delikado nga lang kasi nga, wala na yung dalawa. Yung Minion Wave, maaring merong mag-speed push. If ever man, ang dami nilang kailangan i-consider. And that is why ngayon, kailangan nila mag-divide and conquer here on the map. Oo nga, pero in terms of lane management, medyo mas maganda yung AP Bren Hornets. Kung titignan natin, no, mas lamang yung top side nila, which means habang nagda-drag on, itong Lord Dance na to, mananalo sila. Tapos itong si Sharp, hinaharapan lang yung damage output coming from their side. Kasi grabe nga naman talaga, naka-Festival of Blood, yung X-Boards na yan, kaya nahihilang yung Firaga Armor niya. Meanwhile, yung kanyang mga kakampi nakapwesto doon sa Death Bush, doon sa left side, sa mid lane, which means kapag may napadaan dyan na kahit sino,
kaya nilang i-burst down, pero grabe si Sharp. Grabe, pambansang hero ng Pilipinas. Kahit hindi siya si Lapu-Lapu or si Paquito, pinapakita niya na kaya niyang i-sustain yung damage. Meanwhile, si Yobabs nakapwesto na dito sa long bush, dito sa mid-side. Tapos yung Firaga armor ni Sharp, medyo nawawala na. Pero si Heads nandito lang din sa harapan. Ito na yung sinasabi nating slow push sa top side. Mapipilitan si Shizu na mag-def kasi nakikita niya na madami na habang si Yobabs napakasta ng flicker ultimate onto zone. Pero makaka-out pa rin yata si Zone. Napa-flicker na rin siya. Si Ryujin sinubukang gumante by using his ultimate plus combo pero wala na din siyang skills. Meanwhile, si Soler nilapag na yung feathered airstrike which is a go signal for both of these teams to risk whatever they can risk because this next Lord will probably the last Lord of the match, Athena. Grabe no, yung nahatak nila yung dalawang makunat pa. Una, si Zone. Kaso may Shun po kasi to. You also have the flicker. Plus si Heads na kumaharap na nga lang din. Ang gagawin niya lang talaga dito, manggulo na manggulo. Try to predict kung saan yung mga hiding spots. Pero at the same time, dahil mukhay na nga yung Lord, hinahatak ito ng AP Bren Hornets palabas sa kanyang pit. Pero ito, sisimulan na yata natin yung bakbakan. Nandito na sila Sharp, Yobab sa kabang. Meron na tong Divine Judgment in a few seconds, pero habang wala pa, ito yung pagkakataon sa ating Euphoria. Si Mag-initiate ang pick-off. Pero ang ganda ng pagkakasiba against Yobabs. Pero may immortality pa rin yan. Sinubukan na nilang iba yung apathy coming from Beatrix. Pero sila yung makakakuha ng Lord tapos naka-crossbow of Tang. Itong si Wayan. Pero walang mamamatay sa side nila. Si Sharp na pop yung immortality zone. Low na din si Soler. Susubukang hanapin ni Vinogo pero kinasa na ang feathered airstrike. Meron siyang Blade of Eptasis tapos mabubuhay siya doon sa matchup na yon. Meanwhile, nagmamarch at rumarampa ang Lord onto that mid lane for V5 for the side of AP Bren Hornets at mukhang delikado na sila kasi unti-unti nang kumakatok sa base habang yung Lord ay sinubukang umamba doon sa mid lane. Last sanity kinasa na. Pero si Ryujin nandun na naman sa likod. Makakapag-tower lock ng Euphoria because they are complete 5v3. Tapos sinusubukan na nilang i-level down ang number at patunayan na kami ang sinayang nyo. True to their name, a state of intense happiness, a state or a feeling. Di ko po sinerch yun. Euphoria Esports will force out the game 3 at nakita ko, medyo gagayin ko pagka-transition ng camera. Sabi ni Zone kay Binogo, ginanin niya. Nakaganito pa si Shizu. Doon pa lang alam na. Game 2. Alam na dahil ang Euphoria Esports ngayon ang masasaya dahil na-outplay nila doon ang AP Bren Hornets sa nangyaring game number 2. That was a long and intense fight at Yanara at nasubukan doon ang iyong play-by-play skills. Gusto ko lang sabihin, Brigida, kung nasan ka man, kasalanan mo to. Kahit wala Game ka man 3 na dito. naman tayo. Parang, Brigida, sa'yo ko pa rin ibibigay ang credits. Pero parang pag ako nagkakas ng AP Bren, parang nag-game 3 yata talaga. The pero daughter of all series. Hey, Brigida. Mahal ka namin bilang parte ng Powerpuff Girls. Yes, oo Ikaw nga. na lang Ikaw ang missing kulang. piece. Pero dahil wala nga yung missing piece ng Powerpuff Girls, mamaya may introduce naman tayo. Sino? Featuring! Nga pala. May featuring Si din Fury tayo. Fight. I-feature ulit natin ang paborito nating analyst, si Glez Mayant Aquino Cruz. Na maya-maya lamang, makikita natin ano nga ba yung posing na maipapakita niya sa atin. Oo nga. Parang Diba? na-excite na din ako eh. Ano kayang gagawin niya? Yeah, and this time around, dahil sa dami ng mga pangyayari, paano kaya ito iisa-isahin sa atin ng ating analyst? Kaya naman, Curty, Glez Mayant Aquino Cruz, ikaw na muna. Action Jackson na laban ang nakita natin dito at bumawi ang Euphoria Esports kontra sa AP Bren Hornets. Hindi ako nakapag-ready ng post ko kasi masyadong madami tayong pwedeng gayahin dun eh. At sobrang nagpakitang gilas ang Euphoria kaya naman himayin natin kung anong nangyari dito at paano nga ba na-tie out to ng Euphoria Esports. Look at the emblems set of Euphoria. Lahat
or halos lahat sa kanila, Shizu, Vinogo, and Ryujin, securing the base assassin emblem. Para nga naman mas nanunuot yung hapdi nung damage output na pwede nilang ibigay. Sa totoo lang, itong laban na to, muntikan lang makuha ng AP Bren Hornets. Unfortunately, nandiyan yung depensa na ginawa ng Euphoria and kinapos sa minions ang AP Bren Hornet. Isa din sa notable na mapapansin talaga natin dito is the emblem set of Sharp. Nandito, ginamit niya ay yung Lethal Ignition, pati na rin yung Brave Smite. Pero going here on to the items, ang mapapansin lang natin talaga kung dito wala man, possible binenta na kasi ni Heads. Kanina, doon sa final team fight, gumamit siya at bumili siya ng Winter Truncheon. Meron tayong kilalang pro player dati na para daw mag-grow ka as a player. Siya ang nagsasalba sa team niya para mag-soak up ng damage output ng ultimate na magaling dito kay Wayan. Sabi nga ng casters, kaya daw magaling mag 1-1 itong si Wayan kasi Wayan ang pangalan niya. Pero, na-outplay lang siya noong Magic Truncheon or nung Winter Truncheon at nung nag-freeze, wala na. Bumibeng-beng-beng-beng-beng lang yung 1-1 sa ere pero naka-freeze lang ang isang Uranus at wala nang damage na makuha at hindi nagtutuloy-tuloy yung paglipad ng isang 1-1. Looking at the stats here, mapapansin natin na dikit talaga yung laban. Umabot pa nga tayo sa punto na nakakakaba yung Lord Take dito and yung Lord Dance ng magkabilang koponan. Kaya kung papansin niyo yung damage dealt, damage taken, and damage to towers, and even total heal na nga yung i-consider natin dito, sobrang magkadikit lang. Kasi hindi natin masabi kung sino nga ba ang mas mananaig dito sa mismong laban. Sa totoo lang, ang composition ng AP Bren Hornets, masabi nating anti-crowd control. Kayang-kaya nilang iwasan yung mga setups, yung sipa, yung petrify, yung knock-up na manggagaling sa isang kadita. Pero nanaig nga yung sustainability ng Euphoria. So, magiging MVP dito para sa mismong laban na to is walang iba kundi si Vinogo gamit yung kanyang Lancelot. Binanggit na rin kanina ng ating mga casters na bumuo siya hindi lang ng basta mga damage items, kundi ng mismong defensive item na nandito sa ating screen na Thunderbelt together with the War Axe, Endless Battle, tas meron din siyang Rose Gold, Meteor, pati na rin ng Immortality. Sa totoo lang, ang daming beses din na nakita natin dito, itong si Vinogo na magnakaw nung mga Lord. And sa totoo lang, sobrang minamaximize niya yung passive ng isang Lancelot na ang target niya lang yung nasa likod. Wala siyang pake kung sino ang nasa harap. Ang target niya lang is yung Pharsa. Ang target niya lang dito is yung mismong damage dealers ng AP Bren Hornets. Kaya naman, mapapansin din natin dito sa mismong highlights na ang dami nito, sa totoo lang. Full pack actions ang makikita natin dito para sa laban ng Euphoria Esports at AP Bren Hornets. Dahil na lang din talaga gustong-gustong bumawi at patunayan ng Euphoria na kami yung sinayang nyo. AP Bren, on the other hand, hindi nila nagawa yung start strong, end strong na kailangan nilang gawin na dito sa sitwasyon na to. Nangyari na naman yung nangyari kagabi na muntikan na silang manalo. Unfortunately, nakakambakan lang sila. Mapapansin natin na lamang sila dito pero with the slashing and dicing in of Vinogo, makikita natin na ang target niya lang is si Soler at ang target niya lang is si Wayan. And kapag wala na sa equation, etong dalawang player, etong dalawang heroes na to, madali na for Euphoria na talagang lumaban at ipanalo yung mga team fights. Ito yung time na nakuha ng Euphoria yung Lord. Bumawi naman ng AP Bren Hornets pero wala palitan, kumpalitan lang talaga yung mga surprise plays na nagagaling dito mula kay Yobabs. Na-maximize naman siya ng Euphoria at nakikita natin na kayang-kaya nilang i-burst down itong si Heads, yung Uranus. Kaso, nung umabot ng late game, meron na ngang Winter Truncheon. Meron pang Immortality si Heads. So kahit na makuha pa netong si Yobab, si Heads,
hindi nila mapatay talaga. Kaya naman nakita natin dito yung final push na ginawa ng Euphoria Esports kontra sa AP Bren Hornets at pinapatunayan lang na babawi kami. Tying out this series, 1-1 mismo ang ating score. At makikita natin mamaya paano nga ba matatapos ang teleserye with the drama na ako ba talaga ang sinayang nyo o kaya namin kahit wala ka. Abangan natin yan mamaya kasi masyadong intense at dikit na dikit yung mismong laban. Kaya naman ibabato na muna natin to sa ating mga casters. Mamaya alamin natin ano nga ba ang makikita at ano nga ba ang masasabi nila sa atin.